Okay mga bossing, ngayon so magandang araw na naman po ulit sa atin lahat. Ito na naman tayo mga bossing, welcome back na naman po ulit dito sa ating channel. So for today's video natin mga bossing, wiring gaming ulit tayo. So para dito sa dumating sa atin na Rusi. So ang issue at problema na ito mga bossing, sabi ng ating customer, so namalya daw muna yung kanyang unit hanggang sa hindi na niya mapaandar ang kanyang motor. Okay, so dito mga bossing, share ko sa inyo paano yung gagawin natin para mapaandar natin yung unit na to. Step by step tuturo ko sa inyo kung ano yung gagawin natin. Okay, ayan, so mga bossing, pagka po ang inyong unit ay biglang namatay sa takbo at hindi nyo na po mapaandar, so ito lang po muna yung una yung gagawin. So i-check nyo muna kung merong kuryente ang inyong dashboard, kung nabubuhay ng inyong susian. Then nasunod po ninyong gagawin ay bunutin po ang dulong bahagi na ignition coil. Tatanggalin po ninyo ang inyong spark plug cap at inyo pong ilalagay or itatabi sa kahit anong ground or body ground na makina ng inyong unit. Then ikakrank po ninyo ang inyong unit, ipo-push button o di kaya ay kickstart. Dapat mga bossing, yan po ay may lumalabas na kuryente. Wag na wag po ninyong hahawakan yung bandang dulo mga bossing dahil malakas po ang kuryente in case na merong kuryente yan. Pero dahil gaya ng unit na to, wala siya kuryente. Ayan, so yan yung i-resolve natin at yun yung aayusin natin. Okay, so ayan mga bossing, dahil ayun nga, wala nga siyang kuryente na lumalabas dito sa dulong bahagi ng ating ignition coil. So aalamin natin kung bakit wala siyang kuryente. Okay, so kaya siya tumirik dahil wala siyang kuryente. So ang gagawin natin, aalisin natin itong bandang upuan nito dahil yung CDI, doon tayo magdadiagnose kung nasaan ang issue at problema. Tanggalin natin itong upuan na to para ma-access natin yung kanya CDI. Okay, so ayan mga boss, tatanggal na natin yung kanyang upuan. Ito na yung kanyang CDI. Ayan. So gagawin natin, dadiagnose natin itong kanyang CDI kung bakit walang kuryente. Alamin natin kung alin yung walang supply na kuryente sa kanyang CDI, or kung possible sira ba talaga yung CDI. Malalaman natin kung ano yung sira nito. So gagamit tayo dito ng test light natin. Yan, LED lights at saka yung ordinary bulb para ma-check natin kung alin yung may problema at issue. So gawin natin, tanggalin muna natin ito sa sakit ng kanyang CDI para ma-access natin yung kanyang mismo socket. Okay? Okay, so ayan. So ito-diagnose naman natin yung mga wiring kung ano yung may issue at problema dito mga boss. So gamit yung test light natin at saka yung ordinary bulb. Lalagay natin yung ating positive ng ating clip. So positive natin lalagay mga boss. Ayan, positive. Then check natin kung may ilaw. Okay? So lahat na itatap natin dyan, consider as negative yan. So, i-check naman niya ngayon is yung kanyang negative. I-check natin dito sa kanyang wiring. Ayan. Itong kulay green at saka yung black na may yellow. Okay, check muna natin yung kulay green kung may ground. Okay, so merong ground. Check naman natin is kung buo ang kanyang ignition coil. Yung black na may yellow. Okay. Good yung ating black na may yellow. Ayan. Black na may yellow. Check naman natin itong isang green na may white. Okay, so wala siyang ilaw. Okay, so yan ay papunta doon sa ating pulser. So mamaya natin check yan. So i-check naman natin is kung may supply, kasi itong CDI nung ating Rusi na to ay battery operated. So dapat itong kulay black na ito, solo light, and dapat meron siya supply. Okay, so dapat meron siyang supply. Ayan, so wala pa siyang supply dahil patay pa yung ating susi. Okay, so buhayin natin yung ating susi. Okay, ayan, kung makikita nyo umilaw na, so consider siyang as accessories wire natin mga boss. So ang gagawin naman natin, check naman natin is yung ating pulser. Okay, so lagay ulit natin sa negative ang ating test light. Pagtan natin to ng LED light. Okay, wait. Okay, so ayan, napalitan na natin ng LED light yung ating test light. So check natin kung umiilaw. Okay, so umiilaw. So check naman natin dito is yung ating pulser. So yung ating pulser, check natin yan, ikakrank natin yung ating unit. So ayun, ito yung blue na may lining na white. Ayan, so kung mapapansin nyo umiilaw.
So kapag ka umilaw yung inyong pulser, ayan, ibig sabihin grounded po ang inyong pulser. Ayan o. Okay, so kaya namatay ang unit na to ay nagka-problema na kanyang pulser. Yung blue na may lining na white. So dapat yun ay hindi ilaw mga bossing. Kasi ang problema, umilaw siya. Okay, so check natin yung linya niya dito sa ating stator kung bakit siya ay umiilaw. Okay, ito yan mga bossing. Check natin yan, yung linya na dito. Kasi baka mamaya merong nagkaroon ng dikit sa loob yung pulser. So check natin yan. Umpisa natin dito sa wiring. Dito, tanggalin natin itong cover na to mga boss para makita natin. So natanggal ko na yung mga tornilyo. Check natin kung bakit. Ayun, nakita nyo ba mga boss? Yung ating pulser, ito ay nabunot dito sa sakit. Then meron nakadikit dito, possible ito ground. Check natin kung ground. Okay, umilaw, so ground dito. So check natin kung umilaw pa itong blue na may lining na yellow dito sa sakit ng CDI. Ayun. Okay, so hindi na siya umilaw. Ibig sabihin, nahugot lang yung wiring nitong ating sakit ng ating pulser dito sa kabila. At meron dito nakaligaw na negative. So dumikit siya dito. Ayan. Ayan o. So kung makikita nyo yung pinagdigitan, ito. So personal na. Kita yung pinagdigitan. Ayan o. Sa part na yun. So nagdikit lang to. So gawin natin. Check muna natin. Dugtong ko ulit. Pasok ulit ito. Then check natin kung magkakaroon na ng kuryente. Dinugtong ko na ulit yung ating pulser. Then nilagay ko na ulit yung kanya ignition coil. So check natin kung magkakaroon ng kuryente. So check natin kung meron na siyang kuryente. Start. Okay, so may kuryente na nga yung ating ignition coil. Check natin kung ano. Okay, so ayun mga bossing, grabe ano. So doon lang sa simpleng pagkalas ng sakit at pagdikit nung negative. Ayun, so namatay ang ating unit at hindi mapaindar ni bossing. So itong ganitong pangyayari, ayan. So yung pulser kasi mga bossing, ayan. Kapag nadikitan kasi yan ng negative mga boss, possible talaga mamamatay yan. So ito ay ginagawa do sa mga rapid backfire. Ayan, so dyan sila nagtatap ng negative sa ating pulser. Kapag dinikitan mo ng negative yan, mamamatay talaga ang ating unit. Okay, so buti na lang, ito lang yung naging problema ng motor ng ating customer. So wala tayong pinalitan na pyesa, inayos lang natin at ayun, so napakita ko sa inyo kung paano tayo mag-diagnose sa mga gantong issue at problema. Step by step, madali po natin maayos yung unit, basta alam po natin yung ating gagawin. Okay, so yun lang mga bossing, maraming salamat sa next video natin. God bless po sa atin lahat, ride safe po sa atin lahat mga boss.